ang karugto ng nakaraan, samantala, sinugatan kita, ngunit hindi ibig sabihin yon ay hindi ka mamamatay kaagad. Tila nahirapan ng huminga ang babae, umubo ito ng umubo, sabay paglabas ng dugo sa bibig nito. Habang ang ating bida ay may dinukot ito sa loob ng kanyang damit. Kinuha nito ang tila isang karayom, gayunpaman, sabay taas ng ating bida sa isang karayom. Kuminang ang matulis na dulo nito, at muling sinabi, maliban kung sasabihin mo sa akin, kung sino ang kumuha sa iyo, at kung hindi ka aamin, hindi ka mamamatay ng mapayapang kamatayan, maya-maya ay binaksak ng ating bida ang karayom. Agad nagkikisay ang babaeng si Mina, bumaon ang karayom sa itaas ng dibdib nito. Subalit napangga nga bigla ang babae, at sinabi, nito sa kanyang isipan, ha, ang sakit. Tumingkayad ng paupo ang ating bida at sinabi, ito ay wala rin silbi kahit pilitin mong kagatin ang dila mo, na para kang nagpakamatay. Dahil tatahiin ko ng maayos ang dila mo at ililigtas pa kita. Tumingin lang ang babaeng si Mina, impit na umungol ito, nakatingin lang ito sa ating bida. Muling sinabi ng ating bida, sa babaeng si Mina, sinubukan mong pumatay ng tao, kaya kahit papaano, handa ka sa posibilidad na baka mamatay ka din, di ba? Tila ba nag-iba ang anyo ng ating bida, dumilim ang paligid na mata ang nakikita, at muling sinabi sa nakakatakot na tinig, na tila ba nasa ilalim ng lupa, hinayaan kitang maranasan na sakit na higit pa sa kamatayan mismo. Napaungol na lumuluha ang babaeng si Mina, sa sakit na nararamdaman, dahil pakiramdam nito ay tila, napakaraming karayom ang nakabaon sa buo nitong katawan na hindi niya maigalaw. Tila ba unti-unti siyang pinupunit at pinapatay sa sakit na kanyang nararamdaman. Sinabi nito sa kanyang isipan, ito ay maliwanag na ako ay pinahihirapan magpakailanman nang walang pagkakataon mamatay ng mapayapa. Pinilit nito binuksan ang kanyang bibig, at sinabi, ha, ang punong manggagamot. Inutusan ako ng punong manggagamot na si Giang Diek, na patayin ka, agad na bigla ang ating bida. At sinabi, maaaring magkagalit kami ng manggagamot na si Giang Diek, ngunit hindi naman kami magkaaway na humantong sa punto na papatayin niya ako na hindi ko inakala. Umiling ang babaeng si Mina, at umiyak dahil sa hirap na ito, at muling sinabi, hindi ko alam, tinanggap ko lang ang salapi at tinanggap ang utos, upang patayin ka. Hindi ko talaga alam. Pakiusap, huwag mo na akong hayaan magdusa pa kaysa rito. Tumingin ang ating bida, at sinabi, sige, naniniwala na ako sayo, sabay hugot ng isang karayom. Maya-maya ay nakaramdam na ito, ng hirap ng paghinga. Matapos ay tumirik na ang mata nito, tinignan nito ng ating bida habang nakaluhod, nang mawalang na ito ng buhay. Sinabi nito sa sarili, ang awkward lang, kasi nagagawa ko ang mga bagay na hindi ko nakasanayan gawin. Ngunit kung hindi ko ginawa ito, hindi ko malalaman kung sino ang nag-utos sa kanila. Pumasok sa kanyang isipan, ang unang pananambang sa kanya. At muling sinabi sa kanyang isipan, at ito ang pangalawang beses na nasa panganib ang buhay ko. Maging ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay naisip din niya, matapos ay sinabi muli sa kanyang isipan, at hanggang ngayon ay matatakasan ko ito, dahil sa panloob na puwersa ng enerhiya na ipinasa sa akin ni Colonel Kauren. Ngunit sa raid kong ito, bukod pa rito, na kahit na si Wuo, ay nasa panganib. Sabay sulyap sa batang si Wuo, matapos ay tumayo ito, at tumingin sa bangkay agad hamangin ng malakas, bahagyan nilipad ang buhok at damit ng ating bida, napasalag ng kamay ang batang si Wuo, nang maramdaman nito ang hangin. Muling sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, kailangan kong gumawa na ilang mga hakbang sa pag-iwas. Napaisip ang ating bida habang tinitignan niya ang hawak na sagisag, na nagmula sa nanambang sa kanya. Napatingin siya nang makita niya na may nakatala na Red Moon House. Muling sinabi sa kanyang isipan, isang taga-aliw, mula sa bahay ng pulang buwan. Tinatago ba niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagkukunwari bilang isang babaeng taga-aliw? Manggagamot gayong, kaya ba nagpapunta pa siya ng ganito? Sabay kuyom ng kanyang kamao, na tuluyan ikinadurog ng sagisag na nasa loob ng kanyang kamao. Napatingin ang batang si Wuo, na sinabayan ng dalawang kuyom ng kanyang payat na kamao. At sinabi, Master, ano po ang gagawin mo sa bastos na manggagamot na si Giang Diak na yan? Humakbang ang ating bida at tumalikod,
at sinabi, hahayaan ko siyang magkaroon ng lasa ang kanyang sariling gamot. Sinabi ng batang si Wuo, kukuha rin po ba kayo ng mamamatay tao? Habang gigil pa rin ito na nakakuyom ang payat na kamao. Lumingon ang ating bida sa batang si Wuo, ngumiti ito at sinabi, hindi, gagawin ko siya na mawalang ng salapi na magsasaka at hahayaan siyang mamatay sa gutom. At hindi ito, katanggap-tanggap kung mamamatay siya ng matiwasay. Sumang-ayon naman ang batang si Wuo, oo nga po, samantala, lumipas ang mga araw. Sumibol ang mga bulaklak ng cherry blossom, napatingala si Huafo, ang nakakatandang kapatid ng ating bida. At bahagyang ngumiti ito, at sinabi ang tagsibol ay laging dumarating ng walang kabiguan. Matapos tumungo ito at humakbang palayo sa puno, at malungkot nitong sinabi sa kanyang isipan, nabigo na naman ako. Paano ko kaya haharapin si nanay ngayon? Maya-maya ay bigla ito tinawag ni Huafen, at sinabi, kuya nandyan ka pala, bahagyang napalingon si Huafo. Bahagyang tumakbo si Huafen, at sinabi, bakit ka nagpunta dito? Pumikit si Huafo, at malungkot na sinabi, nabigo ako. Naawa naman si Huafen, at sinabi, ganoon ba? Bahagyang tinuktukan ni Huafen ang sarili at sinabi, ha? Ang nais ko ay batiin mo muna ako, ngunit sa tingin ko ay kailangan kitang aliwin. Ilabas mo yan kuya, dahil alam kong ikinadidismaya mo ang mga bagay na ito. Ngumiti si Huafo, at sinabi, nakikita ko sa iyong mukha na pasado ka, kaya binabati kita. At kahit paano ay makapasok ka diba, mabuting bagay para sa karangalan ng ating pamilya. Sinabi ni Huafen, paano nakakabuti sa karangalan ng pamilya ang pagpasado sa pagsusulit sa serbisyong militar, matapos ay tumingin ito. Kuya, dapat ay pumasok muna sa pagtingin sa iyong kakayahan. Kaya ang mabuti pa, ay uminom muna tayo, sinabi ni Huafo, ang unang karangalan, mukhang nagkulang ako. Matapos ay ngumiti ito at sinabi, tama ka, kaya anong ranggo ang nakuha mo? Napakamot na napatingin si Huafen, yan. Ay, ako ay mapalad sapagkat ako ang nangunguna. Agad natuwa si Huafo, talaga ba? Sinabi ni Huafen, pumikit si Huafen, at esenenyes ang kamay at sinabi, ang humawak sa akin ay si Colonel Kauren, nagmadali siya sa akin, dahil may utang na loob daw siya kay Yuan Hua, hindi mo ba naisip yun? Natawa si Huafo, at namaywang at sinabi, ho, syempre, may alam ako isa o dalawa tungkol kay Colonel Kauren. May mga naririnig ako tungkol sa kanyang pagiging patas at walang kinikilingan. Matapos ay humalakhak ito at tumalikod at muling sinabi, hindi kanya papaboran dahil lang sa malapit siya sa ating kapatid na si Yuan Hua. Haha, seryoso, at gaano ba ito karangal? Patuloy itong humakbang, napatingin naman si Huafen, matapos ay tinignan ang papalayo na si Huafo. At sinabi nito sa isipan, hindi, kuya, ito ay isang personal. At ang namumuno dito, ay inumpisahan ng makalaro ang kanilang paborito. Basta ako, mataas at nasa ibabaw, at marahil iyon ang dahilan kung bakit ka nabigo. Habang patuloy na humakbang si Huafo, natila ng lulumo at pasan ang bigat na kanyang dinadalang kabiguan. Samantala sa palasyo ng Gao, at sa pamilya ng Gao, nakarating na ang ating bida at ang batang si Wuo. Habang hawak ng Panginoon na si Gao Chu, ang isang talaan mula sa ating bida. Nagtataka na binasa nito, ganoon ba, kaya ang kuya namin, natatanggap ko lang ang tulong mo sa lahat ng oras. Agad na tumawa ang ating bida, at sinabi, syempre, ako lang ang nakakapagbigay sa iyo ng ginhawa. Sinakop ng Panginoon Gao Chu, ng dalawang kamay, ang kamay ng ating bida, sabay sabi, talaga, salamat kung gayon. Hindi ko alam kung paano kita dapat bayaran para dito. At sa dulo ng kanyang mensahe ni Kuya, sinabi sa akin na kailangan kitang bigyan ng regalo, may gusto ka ba? Muling ngumiti ang ating bida, at sinabi, wala talaga akong kailangan. Sinabi ng Panginoon Gao Chu, hindi ba ikaw ang nagsabi na ang bawat aksyon ay may kapalit? At huwag kang mag-alala pa at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Bahagyang yumuko ang ating bida, napaisip ito at pumasok sa kanyang isipan na siguan niya, ang kanyang bantay. At sinabi sa kanyang isipan, kailangan ko ng isang bantay, dahil pupunta ang komandante na nagpunta sa kanyang bayan na kinalakihan ng kaunti, pagkatapos ng pagsakop sa Taipang Manors.
Ngunit hindi ko maaaring hilingin sa kanya, na pilitin ang isang tao sa ilalim ng kanyang mga utos, upang sundin ang aking mga utos. Nagbigay galang ang ating bida at sinabi, "Salamat sa kabaitan mo ngunit wala talaga akong kailangan sa ngayon." Sinabi ng Panginoon na si Gao Chu, "Kung ganoon, maaari mong sabihin sa akin kapag may dumating mamaya. Mabuti, at sisiguraduhin kong tatandaan ko yan." Sabay himas ng kanyang baba. Maya-maya ay lumingon ito sa direksyon sa labas ng pinto at sinabi, "May tao ba sa labas?" Sumagot ang tao sa labas ng pinto at sinabi, "Opo Panginoon Gao Chu." Gabayan ang manggagamot Hua, sa isang lugar na siya ay makapagpahinga ng mabuti at makapag-relax. Habang nakangiti ang ating bida, subalit ang kanyang ngiti ay napunit sa kanyang pinagdalhan. Napangga nga ang ating bida, sinabi ng nag-escort sa kanya, "Ito na po ang lugar, manggagamot Hua." Ang Red Moon House ay ang pinakamagandang courtesan house sa paligid. Hindi nakakibo ang ating bida, napaisip ito at pumasok sa kanyang isipan ang babaeng inutusan para siya patayin, at sinabi niya sa kanyang isipan, ang Red Moon House ang pangalang na nakasulat na mamamatay tao ang identity plaque na yun. Ito ba, ay nagkataon lang, tama? Tiyak na may isa pang Red Moon House sa iba pang lugar, ang ganda naman ng pagkakataon nito. Pati ang pagkakapareho ng pangalan, pumasok muna kaya ako sa loob. Humakbang ang kanyang mga paa, papasok sa loob ng courtesan house, sa Red Moon House. Nang makapasok ito sa bukana ng pinto ay agad siyang nagulat, nang masayang binati ng mga babaeng nandoon, habang mga nakayuko ito. At sinabi, "Maligayang pagdating," iginiya siya ng isang babae at sinabi, "Dito po tayo Ginoo." Sinundan niya ang babae at habang naglalakad, ay naging malikot ang kanyang mga mata, napasulyap siya sa dalawang lalaking masayang nag-iinuman. At sinabi niya sa kanyang isipan, "Gayunpaman, hindi pa rin masamang ideya na mag-ingat." Dinala ang ating bida sa isang silid na pumailanlan ang isang musika. Isang babae ang tumutugtog na tila isang instrumento sa panahon na yon. Patuloy na tumugtog ang babaeng taga-aliw at sumulyap sa ating bida, na nakaupo sa kanyang harapan. Sinabi ng babae sa kanyang isipan, "Malayo na ang narating ko, dapat nung unang kita pa lang ay nahulog na siya sa akin ngayon, tama, yung nga ang dapat." Ngunit nagtaka siya nang makita niya ang itsura ng ating bida. Ano, ang ibig sabihin ng mga kakaiba niyang kilos, na tila nadismaya ito. Nakaupo ang ating bida, aligaga ito sa kanyang pagkakaupo, tingin dito tingin doon na tila ba ito ay alerto sa mga kilos habang hawak ang kanyang espada. Agad nagsalita ang babae, at sinabi, "Kung sakali, ayaw mo ba sa babae?" Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Hindi, gusto ko ito, medyo pagod lang ako." Napahawak sa taas ng dibdib ang babae, at muling sinabi sa isipan, lalaki pa rin siya, at kahit bata pa siya dapat ay gumawa na lang ako ng ibang paraan. Nako, hindi ko alam na pagod ka na, mukhang nabigo ako na mapansin niya. Napatakip ang babaeng taga-aliw ng bibig, at sinabi, "Ganoon ba? Kung gayon ay ipahahanda ko na ang kama," sabay tawa nito. Tila naman natuwa ang ating bida, at agad sumang-ayon at sinabi, "Sa kama ba kamo? Siyempre, gusto ko nang magpahinga." Tumayo ito. At sinabi, "At tulad ng inaasahan ko, sa bahay na ako matutulog." Haha, gayon ako ay natutuwa sa sinabi na sinabayan ng pagtayo para umalis. Agad nagtaka ang babaeng taga-aliw, at sinabi ano? Muling sinabi ng ating bida, "Nang paalis na ito, ako ay magpapalam na, nais ko malaman na naging masaya ako." Gigil na nakuyam ng babaeng taga-aliw ang kanyang dalawang kamay at sinabi sa isipan ng naiinis, "Yunok ba siya o ano?" At habang naglalakad ang ating bida palabas, sinabi niya sa kanyang isipan, na iligtas ko ang aking mukha gamit ito. At wala akong planong manatili pa dito, sa isang lugar kung saan ako ay nasa panganib. Patuloy na naglakad ang ating bida sa kahabaan ng kalsada. Kumukutitap sa gabi ang mga ilaw na kanyang nadaanan mga courtesan house, at mga nagtitinda na sari-sari, na sumasabay sa mga tao na naglalakad. Pumasok sa kanyang isipan, ang babaeng si Chuzu, at ang mga salita na binitiwan nito. "Maaari na sabihin sa amin kung kailangan mo ng anumang impormasyon sa anuman oras." Matapos ay sinabi nito sa kanyang isipan, kailangan kong hilingin kay Chuzu, na tingnan ang Red Moon House.
Iniisip ko na, bumalik na muna sa aking bayan, pagkatapos ng mahabang panahon, sabay ngiti nito. Tumingala ito at tumingin sa maliwanag na buwan, at muling sinabi sa isipan, kamusta na kaya ang kalagayan ni nanay at ang dalawa kong kuya, lumipas ang oras. Kinabukasan, sa tahanan ng Hua, nakadungaw sa bintana, mula sa taas ng bahay si Hua Fo. Mababakas pa rin ang kalungkutan nito, habang ito ay nakaupo. Agad may nagsalita mula sa kanyang likod, at sinabi, bakit ang isang binata ay labis na naluluha, agad siyang napalingon. Yumuko ito nang makita ang kanilang ina, at sinabi, humihingi po ako ng tawad nanay. Sinabi ng kanilang ina, kay Hua Fo, at para saan ang paghingi mo ng tawad? Ngayon ay nagmumukhang mabuti ka na rin para sa iyong mga kapatid. At maaari ka pa rin makapasa ng pagsusulit sa susunod na taon, di ba? Malungkot na sinabi ni Hua Fo, sa susunod na taon. Makakapasa pa ba ako? Sinabi ng kanilang ina, ang iyong sinasabi ay halata na. Ngumiti ito at muling sinabi, may iba pa bang mas matalino at nakababasa ng mas maraming libro kaysa sa iyo sa Qiao County? Hindi agad sumagot si Hua Fo, sumimangot ito. At nang magsalita ito, opo nabasa ko na ang pinakamaraming libro na kahit ano. Ngunit ang sitwasyon po sa Qiao County ay napakahirap, at sa lahat po ay pumasa sa pagsusulit sa pamamagitan ng suhol. Matapos ay tila nagsisi ito sa kanyang sinabi sa harap ng kanyang ina. At sinabi sa kanyang isipan, Ama na nasa langit, ano ba itong pinagsasabi ko ng ilang walang kwentang salita? Malungkot na napatungo ang kanyang ina, at sinabi, sinasabi mo ba na gusto mong makapasa, sa kadahilanan na ang ibig sabihin ay ang panunuhol? Agad itinaas ni Hua Fo, ang dalawang kamay ng pagtanggi at sinabi, hindi po nanay, nagkamali lang po ako sa mga sinabi kong mga suhol, ito po ay katawa-tawa. Sinabi ng kanilang ina, tama ka, at kung gusto mo yan, susubukan kong tulungan ka sa pinagdaraanan mo. Napatigagal si Hua Fo, matapos ay lumapit ang kanilang ina at hinawakan ito sa magkabilang balikat. At sinabi, nagbago na ang mundo, kaya dapat marunong din tayong magbago. Ang proseso ay mahalaga, ngunit ang resulta ay mahalaga din. Madiin na naikayam ni Hua Fo ang kanyang dalawang kamao, na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Na tila ba dun niya maibubuhos ang kanyang mga hinanakit. Sabay sinabi sa kanyang isipan, na kung iisipin na ang mga salitang ito ay nagmumula sa aking ina, na nagtuturo lamang sa amin na tahakin ang tamang landas. At nahihiya akong makilala ang aming yumaong tatay. Matapos ay tumingin ito sa kanilang ina, at sinabi, hindi po, nanay, hindi ko po iniisip yon. Sabay hawak sa kamay ng kanyang ina, sinabi ng kanilang ina, subalit. Pinutol ni Hua Fo, ang gusto sabihin ng kanilang ina. At sinabi, kung gagamit po ako ng salapi para makapasa, paano ko po makikita si tatay sa kabilang mundo kung sakali, sa labas ng pinto? Bahagyang inilapat ng ating bida ang kanyang kamay matapos marinig ang pinag-uusapan ng kanilang ina at ng kanyang kapatid. Narinig pa nito, na sinabi ni Hua Fo, sisiguraduhin ko po na makakapasa sa susunod na taon, kahit hindi ako gumagamit ng suhol. Hindi kumibo ang ating bida, nakiramdam muna ito, mula sa labas ng pintuan. Tila ba nakita niya sa ganita ang kanyang kuya, na impit na tumatangis, habang nakakuyom ang dalawang kamao. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, tatandaan ko. At malinaw ang sinabi mo kuya, at sisiguraduhin ko na epupush ko talaga para sa iyo. Agad binuksan ng ating bida ang pinto at nagkumwari na walang narinig. At sinabi ng may sigla, nakabalik na po ako, matapos ay. Sinasabi mo ba na isang pinuno na hukom na manggagamot, habang nasa harap ng lamesa at kasalukuyan na umiinom ng tsaa, at sabay na sinabi ng kanilang ina at ni Hua Fo, ngunit, tinanggihan mo ang posisyong ng manggagamot sa punong hukuman. Napakamot ang ating bida sa kanyang ulo at sinabi, opo, sa tingin ko po ay bata pa ako, kaya po medyo para maitali ako sa lugar na yon. Agad natawa si Hua Fo, at sinabi, ha, nakakamangha ka talaga. Para isipin mo na tinanggihan mo ang iniaalok ng Chancellor. Natawa rin ang kanilang ina, at sinabi, siya nga pala, ang iyong kuya Hua Fen, ay pumasa sa military service ng pagsusulit na may pinakamataas na ranggo.
Sinabi ng ating bida, ganoon po ba, sino pong mag-aakala na siya ang malalagay sa pinakamataas? Sinabi ni Hua Fo, ang mga kasanayan ni Hua Fen, ay naniniwala ako na kaya niyang gawin iyon. Kaya dapat ay nararamdaman ko rin ang mga kulang sa aking pag-aaral. Tila naramdaman ng ating bida, ang kalungkutan ng kanyang kapatid. Tila ba natigilan ito, at sinabi, Kuya, pumasok sa isipan ng ating bida, ang isang nakakataas na ministro ay tumanggap ng isang bag na pera, na maaring ito ay isang suhol. At sinabi niya sa kanyang isipan, hindi ka nagkukulang sa iyong pag-aaral. Dahil kahit sa magulong mundo, ang aking kuya, na nakita ko, na sinusubukan lumakad sa tamang landas. At sa huli, hindi ba parang may mali, na pakuyom ang kanyang kamao, sa ibabaw ng lamesa? Sabay sabi, Kuya, kung ayos lang sa'yo. Agad napatingin si Hua Fo, na tila ba nagtaka ito. Sinabi ng ating bida, ano sa palagay mo tungkol sa pagtatrabaho sa prefectural na opisina sa Yingchuan, sabay senyas ng kamay nito. Tila naman nagtaka si Hua Fo, sa kanyang sinabi, ngunit nagtanong ito at sinabi, Yingchuan, hindi pa ba tapos ang lugar na iyon? Sinabi ng ating bida, nabalitaan ko na sa pagkakataon nito, ang lalawigan ng Yingchuan ay nasa kakulangan na estado, kaya pumipili sila ng taong may kakayahan. Tila ba nagulat rin ang kanilang ina, muling sinabi ng ating bida sa kanyang kuya, tinatanong nila ako, kung may mairekomenda ako, kung ayos lang sa iyo, gusto kitang irekomenda para sa posisyon yon. Napaisip si Hua Fo, na tila ba napayuko at nahiya, at sinabi, kakayanin ko ba, ang ganong posisyon? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, mas pinahalagahan ng lalawigan ng Yingchuan, ang mga kasanayan kaysa sa mga personal na koneksyon. At ang yun kakayahan, ay sapat na, muli ay tila nagulat ang kanilang ina, sa tiwala na ibinigay ng ating bida. Tumingin ito sa panganay niyang anak at sinabi, syempre, kung naghahanap muna sila ng mga kasanayan, walang paraan na hindi ka kwalipikado. At kung mayroon silang mga mata, walang paraan na hindi nila makikilala ang iyong mga kakayahan, napalingon si Hua Fo, at sinabi, Nanay. Tuwang-tuwa ang ating bida nang sinigundahan siya ng kanilang ina. Sinabi niya sa kanyang isipan, ang galing ng tulong ni nanay, muling nag-alangan si Hua Fo, pinagdikit niya ang kanyang palad, at sinabi, ngunit, kung mayroon kakulangan, ang angkop sa posisyon na iyon ay. Sinabunutan ng ating bida ang kanyang sarili sa inis at sinabi, sa isipan, bakit ba ang tigas ng ulo niya, hindi dahil sa pamilya kita? Inilapat ng ating bida ang kanyang palad sa lamesa, at sinabi, kahit si Hua Fen, at ako, ay hindi sapat. Kailangan mo kaming tulungan, kuya, dapat ay magtagumpay ka para makabangon muli ang pamilya natin, di ba? Ang mga tao lang na hindi nakukompromiso ng ganito ang dapat na umangat sa taas para maging komportable ang mga karaniwang tao. Matapos ay ngumiti ang ating bida, at sinabi, kuya, dapat mong gamitin ang pagkakataon na ito para makakuha ka ng kapangyarihan. Tila ba nabigla si Hua Fo. Samantala, lumipas ang mga araw, sa kubo, na klinika ng ating bida. Lumapit ang manggagamot Feng sa ating bida, upang ipakilala ang kanyang pamangkin, sinabi nito sa ating bida, Manggagamot Hua, ito ang pamangkin ko na sinabi ko sa iyo. Matapos ay tumingin sa pamangkin at sinabi, matuto kang gumalang, ito ang Manggagamot Hua, ang paulit-ulit kong sinasabi sa iyo. Agad na yumuko ang batang pamangkin ng manggagamot na si Feng, at sinabi, ikinagagalak po kitang makilala Manggagamot Hua, ako po si Biena, nagmula po sa nayo ng Shao County, sumagot ang ating bida, at sinabi, siya ba yung pamangkin na kausap mo nung isang araw, na itinuro pa ng hintuturo? Napatingin naman ang batang si Wuwo, sinabi pa ng ating bida, narinig ko mula sa manggagamot na Feng, na gusto mong maging isang manggagamot. Nakakapagbasa ka ba ng medikal na libro? Agad sumagot ang batang si Biena, na tila ba isang sundalo, tuwid na sinabi, opo, natutunan ko po ang mga pangunahing kaalaman mula sa aking tiyuhin. At marami na rin po akong nabasa na medikal na libro mula pa noong bata ako, at natutunan kung paano makilala ang mga halamang gamot, at pati na rin po ang acupuncture, at sa aking maselang na personalidad, binibigyan pansin ko ang lahat ng maliliit na detalye. Tila naman nagyayabang ang manggagamot na si Feng, na pinagmamalaki ang kaalaman ng kanyang pamangkin. Na nag-alis ng bar sa lalamunan at sinabi,
napangiti ng hilaw ang ating bida, na kanyang sinabi, sa kanyang isipan. Ito ay tulad ng isang template na natatakpan ng mga sulat na talumpati. Matapos ay sinabi, ganoon ba, kung ganoon magiging mas madali na turuan ka. At dapat kang magsikap at matuto mula ngayon, agad sumagot ang batang si Bian-a, at sinabi, salamat po, manggagamot Huafu. Agad inakbayan ng ating bida ang nananahimik na batang si Wu, at sinabi, ito nga pala ang aking alagad, siya ang senior mong na parang kapatid mo na rin. Agad yumuko ang batang si Bian-a, at sinabi, opo. Hinarap nito ang batang si Wu, at sinabi, nasa iyo akong pangangalaga kapatid na Wu. Sinabi naman ni Wu, mabuti kung ganoon, ako rin kapatid na Bian-a. Matapos ay palihim na umismed si Bian-a, at sinabi sa isipan, mas maliit siya sa akin at hindi rin mukhang matalino. Hindi ko kailangan mag-alala ng masyado, napatingin din ang batang si Wu, at sinabi niya sa kanyang isipan, hindi siya kapare sa akin dahil lang sa nagbasa siya ng medikal na libro, mas marami akong natutunan kay Master. At ako ang kanyang senior na kapatid, kaya mas mauuna ako magsimula. Tila ba nakahalata ang ating bida, pareho niyang inakbayan sa magkabilang kamay ang dalawang bata, at sinabi, magkasing edad lang kayo, ngunit dahil si Wu, ang iyong senior, dapat lagi mong iisipin ang ugali mo. Wu, siya ang mas nakakabata, ngunit hindi mo siya dapat tratuhin ng walang ingat. Matapos ay ngumisi ang ating bida, at sinabi, at kung sa anumang pagkakataon ay kaawa-awang mahuhulog ka sa isang digmaan ng kapangahasan. Matapos ay tinignan niya ang dalawang bata na tila ba ito ay muling nanakot. At sinabi, alam niyo ba na ibibitin ko kayong dalawa ng patiwarik sa tabi ng mga ambi na mayroon pupo at puno ng maraming dumi at dugo. Agad na natakot ang dalawang bata, matapos ay agad tumalikod ang ating bida palabas at sinabi, kung ganon, ay gawin nating ang lahat mula ngayon, ayos ba? Agad tumugon ang dalawang bata na tila akala mo ay nasa militar, at sabay na sinabi opo, manggagamot Hua, nang makaalis ang ating bida, ay agad nagkamay ang dalawang bata, na parang walang naniaring patutsyadaan at nakatawang sinabi ng batang si Bian-a, mabuti pa ay gawin na natin ang lahat, ayos ba? At gawin na natin ito ng maayos. Sinabi naman ng batang si Wu, maaari kang magtanong sa akin ng kahit ano, kung ito ay hindi mo alam, na napakamot ng ulo. Muling sinabi ng batang si Bian-a, subalit ibibitin ba talaga niya tayo ng patiwarik at itatapon na puno ng pupo, at duguan? Humalukip-kip si Wu, at tumungo at sinabi, malaking ginhawa yun, kung yun lang ang gagawin niya. Ngumiti ang bata si Bian-a, at sinabi sa kanyang isipan, ang manggagamot Hua, nakakatakot siyang tao ng itsura niya. Dapat ay hindi na kami mag-away pa. Samantala, lumipas ang oras, sa courtesan house. Kasalukuyan nakangiti na nakapangalumbaba si Chuzu, na tila na naginip ng gising, habang nasa kanyang isipan ang ating bida. Hay, isipin ko palang nakakain ako na kasama ang manggagamot Hua. Parang lahat ng pangarap ko ay natupad, na tila kinikilig pa, kaya lang, bakit tinanong niya ako tungkol sa Red Moon House? Bakit kaya siya biglang nagtanong tungkol doon, matapos ay dinuddat nito ang hintuturo sa lamesa, at sinabi, Red Moon House. Ang may-ari ng Red Moon House ay miyembro ng sekta ng Hao. Agad lumapit si Madam Mei Siang na nakatingin sa talaan, bahagyang nagulat ito at sinabi, ngunit kahit walang hiling ang manggagamot Hua, medyo may kakaiba, di ba? At habang ipinaalam ito ng manggagamot Hua, kaya ba bumalik siya dito sa courtesan? Isa pa, ibinigay niya sa atin ang lahat ng impormasyon maliban sa mga gawa ng anak ng pinuno ng pamilya ng Gaucho. Napatingala ito at matama ng isip habang daliri ay nasa ilalim ng baba. Sinabi ni Chuzu, tama nga ang sinasabi mo, ito ay isang bahay aliwan, na malapit sa pamilya ng Gao. Kaya naisip ko na makakuha ako ng ilang impormasyon ngunit hindi iyon ang kaso. Agad sinabi ng Madam Mei Siang, oo nga, ilang taon na rin, matapos ay sinabi ni Chuzu, sa kanyang isipan, bukod pa riyan, hindi lang ang bahay ng pulang buwan. At may ilang bahay aliwan sa sekta ng Hao, kung saan kulang ang pangangalap ng impormasyon. Huwag mong sabihin na, maaaring ibigay nila ang impormasyon sa ilang grupo malibang sa sekta ng Hao. Sila ba? O baka, hindi kaya, at parehong natigilan.
Si Chuzu, at si Madam Mei Xiang, lumipas ang mga oras, samantala. Sa isang kainan, habang nag-uusap ang dalawang lalaki na kumakain sa loob ng isang kainan, sinabi ng isang lalaki, "Narinig mo na ba ang balita ang namatay na babae, sa Taipang Manor?" Sinabi naman ng kaharap niyang lalaki, "Ang tinutukoy mo ba ay ang babae tinamaan ng palaso kahit na iniligtas nila sa pagkakabihag, di ba?" Napatuon ang mukha ng isang lalaking na dating manggagamot na si Song, nang marinig ito, habang may dala na ligpitin mula sa pinagkainan. Sinabi pa ng isang lalaki, "Nakakaawa siya, at narinig ko pa siya ay brutal na pinahirapan ng pinuno ng Taipang Manor." Napangisi ang lalaking si Song, at sinabi sa kanyang isipan, mukhang hindi pa nila nalalaman na ang patay na babae, ang pinuno ng manor ng Taipang. Nakakaginhawa, 3 na lang pala, ang natitirang detoxifying elixir, nasa malaking problema ako. Mauubos ko lahat sa loob ng 1 taon, matapos ay napahawak ito sa kanyang noo. At muling sinabi sa isipan, kailangan kong maghanap ng paraan para makabili ng higit pa sa mga ito sa loob ng 1 taon. Kung wala sila siguradong mamamatay ako sa sakit na ito. Muling napahawak ito sa kanyang ulo, na tila ba ito ay kinapa. Maya-maya ay lumapit ito sa dalawang lalaking nag-uusap, habang ito ay kumakain. Ngumiti ito at bumati, at sinabi, "Naku, manggagamot, natutuwa ako at narito kayong muli." Sumagot ang isang manggagamot, at sinabi, "Dahil kasi sa sikat na may-ari nito, dahil sa mapagbigay sa lahat ng mga customer dito." Sinabi naman ng isang manggagamot, "Kung ibebenta mo ito sa ganitong paraan, may matitira pa ba?" Ngumiti si Song, at sinabi, "Hindi ba mas mahalaga ang tao kaysa sa salapi? Sabihin niyo sa akin kung may kulang pa, at huwag kayong mag-atubili." Matapos ay tumalikod ito, at lumabas ang palihim na galit nito at sinabi muli sa kanyang isipan, "Mabuti na lang at nanalo ako sa mga hukom na manggagamot na ito. Sulit ang 3 buwan ko na pagsisikap, pagkatapos ng lahat ng ito. At kailangan ko lang manalo sa punong hukom na manggagamot, baka magawa ko pang gawin muli ang detoxifying elixir para maalis ang sumpa." Sa labas ng kainan, 2 hukom na manggagamot ang dumating, sinabi ng isang manggagamot, "Ito na po ang taverna. Ginoong manggagamot, at ito ang unang pagkakataon para sa amin punong hukuman na manggagamot, di ba?" Agad napalingon ang lalaki na si Song, nang marinig ang sinabi ng bagong pasok sa loob ng taverna. "Ha? Ang punong hukom na manggagamot?" Nagmadali itong tumakbo, upang salubungin ang bagong dating na manggagamot. Matapos ay nagbigay galang ito, at sinabi, "Dumating ang isang kagalang-galang na customer, maaari po tayong pumasok sa loob." Tumingin ang punong hukuman na manggagamot, at tila ba nag-alis ito ng bar sa lalamunan. Yumuko ang lalaki at sinabi, "Hayaan mo po akong magpakilala, at ako rin po ang nagpapatakbo ng hamak na bahay tuluyan na ito." Ngumiti ang dalawang manggagamot at sinabi ng punong manggagamot, "Oo nga, at naririnig ko rin ang mga tungkol sayo." Nang mag-angat ito ng mukha ay nabigla ito, nang makita at mamukhaan niya mukha ng punong hukom na manggagamot. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Anong nangyayari sa akin?" Ngunit pinilit niyang maging maayos ang kanyang itsura, upang magbigay galang ng maayos, sa harap ng punong manggagamot. Sinabi pa nito, "Gagawin ko ng buong lakas upang paglingkuran kayo." Matapos ay napamura sa isipan, itong lintik na ito ang punong hukuman ng manggagamot ngayon. Ang walang hiyang ito, nagdikit ang kanyang mga ngipin sa galit at tila ba namutla pa. At muling sinabi sa kanyang isipan, "Hindi ba siya ang gumawa sa akin, upang maging alipin sa kulto ng Taipang, at siya ang pangunahing salarin na nag-imbento ng hindi kilalang paraan ng gamot at acupuncture? At ang nagpabuhay sa akin ng ganito na mas masahol pa sa kamatayan na pumipilit sa akin na gumawa ng detoxifying elixir 1 beses bawat 6 na buwan. At ganyang klaseng tao ang punong hukuman na manggagamot." At nang mapag-isa sa isang silid nakaupo ito at muling sinabi sa kanyang isipan, "Madali lang siyang patayin, ngunit kung gagawin ko yun, mahihirapan akong makalabas ng hindi masasaktan. Kailangan kong kunin ang mga detoxifying elixir sa malaking halaga o alisin ang sumpa na lason na ito kahit papaano. Ang kabaliktaran ay darating pagkatapos, bukod pa doon, dahil narinig ko na malapit na siyang paalisan ng isang manggagamot na tinatawag na Huafu. At kailangan ko pang obserbahan ang sitwasyon,
pumasok sa kanyang isipan kung paano nailigtas ang kamahalan. At ang katotohanan na ma-detoxify niya ang kamahalan ay nababahala ako. At kinuha ng karapat-dapat na asawa ang lason na sinubukan na magpakamatay. Inilagay ng lalaking si Song ang kanyang kamay sa may bibig, matapos ay Mat-ama nag-isip. Muling sinabi sa kanyang isipan, ang pinagmulan ng lason na yun ay sa tampalasan na si Giang Diek na yun, at dahil sa pagkakaalam ko ay walang mas mahusay na gumawa ng lason kaysa sa kanya. Ngunit kung ang manggagamot na tinatawag nilang Huafu, maaaring mag-detoxify ng ganoong uri ng lason. Baka matanggal din niya ang kasumpa-sumpang lason sa katawan ko. Ang buong akala ko gusto lang niyang maging manggagamot, sabay tayo nito. Tumano sa bintana, at inilagay ang dalawang kamay sa likod, muling sinabi sa kanyang isipan, ngunit siya ay hindi ordinaryong manggagamot, tumiim ang kanyang mga mata, pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng ating bida, at sinabi, manggagamot Huafu, sino ka nga ba talaga? Samantala, sa probinsya ng Yingchuan, habang ang ating bida ay nasa silid ng mga inventaryo ng gamot, abala ito sa pagtuklas ng sangkap na lason na inihalo sa mga gamot, isinalin ito sa mga lagayan. Nakatakip ang kalahating mukha ng ating bida, at sinabi mabuti at nahanap ko. Matapos itabi, ay humakbang ito palabas, huminto ang ating bida sa paglalakad, nang mapansin niya na tila may nakatingin sa kanya. Tumingin siya dito, tila balaking gulat ng manggagamot na si Giang Diek nang makita ang ating bida. At hindi ito makapaniwala, nang laki ang mata nito, at sinabi sa isipan ni Giang Diek, paano nangyari na ang hangal na ito ay buhay pa, walang reaksyon ng ating bida, tumingin lang ito ng seryoso. At muling kinuha ng ating bida ang gamot na ginawa at sinabi sa kanyang isipan, hindi na kailangan tiyakin pa ito. Dahil nalaman ko kung papaano niya ginawa, sa paraan ng pagkilos niya ay masyado obvious ang itsura niya. Hindi nagpahalata ang ating bida, nagkawari itong walang alam, at sinabi, matagal na rin manggagamot Giang Diek. Tila ba, natulala ang manggagamot na si Giang Diek, at sinabi, ha, oo nga, matagal na rin. Bakit ka nga pala nandito sa inventaryo ng gamot? Sinabi ng ating bida, naparito ako, upang gumawa ng ilang mga halaman gamot, na panlunas sa kamahalan na karapat-dapat na asawa, matapos ay nilagpasan ng manggagamot na si Giang Diek, ang ating bida. At agad sinabi ng ating bida, siya nga pala, pamilyar ka ba sa mga lason? Huminto ang manggagamot na si Giang Diek, tila nabigla ito, subalit hindi ito nagpahalata, at sinabi, hindi ba halata? Ang mga manggagamot ay dapat maraming alam tungkol sa lason. Ngumiti ang ating bida ng hilaw, at sinabi ganoon ba? Kung gayon, kailangan kitang abalahin tungkol sa maraming bagay mula ngayon. Agad pinagpawisan nito, at kinuyam ang kamao at sinabi, mga tanga, mga gago, hindi man lang nila nakayang alisin ng isang simpleng bata, kahit gaano ka kasama, mamamatay tao ka pa rin, tukoy nito sa inutusan para patayin ang ating bida. Nagdikit ang mga ngipin nito, at palihim na sumulyap sa ating bida, at muling sinabi, isa lang siyang munting batang hangal, tuluyan na itong tumingin sa ating bida na nakatalikod sa manggagamot Giang Diek, at muling sinabi, sisiguraduhin ko, na pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Lumipas ang mga oras, sa tanggapan ng Chancellor yumuko ang ating bida at nagbigay galang. Gumagalang po ako sa iyo kamahalan, sinabi ng Chancellor, maligayang pagbabalik, manggagamot Hua. Natanggap ko ang iyong mga ulat, kung ganoon. Mayroon ka bang anumang uri ng resulta? Sumagot ang ating bida, at sinabi, opo kamahalan. Nalaman ko po ang mga tungkol sa sangkap na ginamit para sa lason. At ang lason na yon ay ginawa po gamit ang mga halamang gamot. Agad nagulat ang Chancellor, at pasigan nitong sinabi, ano, sa halamang gamot, sinabi ng ating bida, maraming mga halamang gamot ang may kasamang banayad na dami ng mga lason sa kanila. Sa makatuwid, upang magamit ang mga ito bilang gamot, ang isa ay dapat na hamina o neutralisahin ang mga toxic na lason. Gayunpaman, ay dapat pabayaan mag-neutralizing, sa kabaliktaran, nakumpirma ko na ang ilang napaka-incompatible na mga halamang gamot ay ginamit, at pinalalaki pa nito ang toxic na lason ng mga halamang gamot. At sa taas niyan, ang ilan sa mga ito ay bihirang mga halamang gamot, na hindi man lang nakikita o karapat-dapat sa inventaryo ng gamot. Hindi pa rin makapaniwala ang Chancellor, at sinabi, kung ganoon,
Sinasabi mo ba sa akin, sinabi ng ating bida, ang sigurado ay isa silang may malawak na kaalaman sa medisina. Subalit, iilan lamang ang mga tao na kayang hawakan ang mga pambihirang halaman nito. Napaisip ang kamahalan Chancellor, at sinabi sa kanyang isipan. Kung ganoon nga ang ibig niyang sabihin ay maaaring isa sa hukuman na manggagamot ang salarin, agad na nag-utos ang kamahalan Chancellor, isinenyes ang kamay nito, at sinabi, magdala ng tulong na pangkalahatan usapin. Agad sumang-ayon ng isang manggagamot, at sinabi opo kamahalan. Note, the General Official of the General Affairs, Department who manage General Affairs, ay ang opisyal ng pamahalaan na departamento ng pangkalahatan gawain na namamahala sa mga pangkalahatan na gawain. Sinabi pa ng Chancellor, sa manggagamot, alam ko na ang iyong medikal na sining ay hindi nagpapatalo sa manggagamot ng hukuman. Kaya pangasiwaan mo ang investigasyon, sinabi ng ministro, ako po ay lubos na nagpapasalamat, kamahalan. Gayunpaman, paano maihahambing ang aking hamak na sining sa medisina sa mga manggagamot sa hukuman? At sa kabaliktaran, iniisip ko lang na makatwiran para sa manggagamot na si Juana siyasati ng master na ito. Napaisip ang Chancellor sa sinabi ng manggagamot. Habang nakatayo ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan kung paano siya tinanggihan ng mga nakakataas na manggagamot. Hindi siya kabilang sa palasyo ng hari, kaya sa tingin ko ay magagawa niyang imbestigahan ang bagay na ito nang walang pagkiling sa magkabilang panig. Seryoso tumingin ang ating bida. Humawak ang kamahalan Chancellor sa kanyang kinauupuan. At sinabi, ano sa iyong palagay, manggagamot Hua? Matapos ay tumayo ito at muling sinabi, tiwala ka ba na magagawa mo ng maayos kung bibigyan ka ng autoridad na suriin ang mga manggagamot ng hukuman? Yumuko ang ating bida, bilang paggalang, at sinabi gagawin ko po ang aking makakaya kamahalan. Agad sinabi ng kamahalan Chancellor, kung ganoon. Dalhin ang komandant ng hustisya, at bibigyan ko ang manggagamot Hua, na inspeksyonin ang sagisag upang ma-inspeksyon niya ang manggagamot ng hukuman at ang maharlikal na klinika. Agad sumagot ang mga manggagamot ng hukuman, masusunod po kamahalan. Note, Commandant of Justice, ay Commandant ng Hustisya ay isang posisyon sa pamahalaan na namamahala sa pagpapatupad ng batas at pagpaparusa, kombinasyon ng punong mahistrado ng Korte Suprema ng Korea at Ministro ng Hustisya sa mga tuntunin ngayon. Makalipas ng 3 araw, sa silid ng imbentaryo ng gamot, agad binuksan ng kawal ang pintuan. At pasigaw nitong sinabi, bigyan ng hustisya ang nakasalansan na si Gyang Diek, na sinubukan na lasunin ng kamahalan na karapat-dapat na asawa. Agad na pabalikwas ng upo ang manggagamot na si Gyang Diek, sa upuan habang ito ay nagpapahinga, at gulat na gulat ito. Hinuli ito ng mga kawal, at sinabi, ano bang sinasabi ninyo? Na sinubukan ko lasunin ang kamahalan ng karapat-dapat na asawa, nagpapatawa ba kayo, mga hangal, at habang dakip ito ay matalim na tumingin ito sa ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, sinubukan ko na patayin siya upang sa sandaling ito ay umalis siya sa palasyo, subalit ang nangyari ay hindi siya umalis kahit isang araw. At ito ay dahil sa tampalasan na hangal na planado nito, nagdikit ang mga ngipin nito. Matapos ay humarap sa mga kawal at nagkawari na sinabi, ito ay mayroon lang na hindi pagkakaunawaan. Naiintindihan niyo ba, pagkakaunawaan? Habang nakatingin ang seryoso na mukha ng ating bida, naririnig pa ng ating bida ang mga kasinungalingan na pakikipagtalo nito sa kawal habang papalayo, upang dalhin ito sa tanggapan ng kamahalan Chancellor. Matapos ay inaalala ang mga may lason na halaman gamot na inihalo sa herbal na halaman gamot. At sinabi sa kanyang isipan, Arms, Pinellas Aconite, lahat ay ipinamahagi sa ilalim ng pangalan ng manggagamot ng hukuman, ngunit may sapat na hindi naaangkop na pagrereseta ng mga halamang gamot. At lahat sila ay nakamamatay at nakakalaso na halamang gamot. At kapag siya ay nagtimpla ng sabaw ay kinukuha niya ang mga ito mula sa kanyang reseta, na sinasabi na maaaring maging pasanin nila ang pasyente. At nakakuha ako ng patunay mula sa tagapaglingkod. At ang mahalagang bote na may hugis, na matatagpuan sa bahay ng manggagamot na si Gyang Diek. At ito ang parehong makamandag na lason na elixir na ininom ng kamahalan na karapat-dapat na asawa. At wala ng butas upang ito ay kanyang matatakasan. Agad dinala ang manggagamot na si Gyang Diek sa palasyo sa harapan ng kamahalan Chancellor.
Napaluhod ito at sinabi, Kamahalan Chancellor, ako po ay napagkamalan lamang, pinagpawisan ito at nagpatuloy sa kanyang sinasabi, mula pa noon ay ipinangako ko lang ang aking katapatan sa iyo. Paano mo naisip na gagawin ko na subukan patayin ang kanyang kamahalan na karapat-dapat na asawa, sa pamamagitan ng pagkakalason sa kanya? Sinabi ng Kamahalan Chancellor, katapatan ba kamo? Agad tinawag ng Kamahalan Chancellor ang ating bida, at sinabi, Manggagamot Huafu, maaari bang ipaliwanag mo ng detalyado ang tungkol sa kung ano ang iyong inimbestigahan? Agad yumuko ang ating bida na may bit-bit na talaan at sinabi, Opo, Kamahalan, gulat na napalingon ang manggagamot na si Giang Diek. Binuksan ng ating bida ang hawak na talaan at binasa, mula nang itinalaga ang manggagamot na si Giang Diek, ay marami na siya kinulimbat na halamang gamot at hanggang ngayon. Na humigit kumulang na 300 na ginto, at sa umpisa pa lang nito, ay isinasaalang-alang na lahat sila ay may mataas na kalidad ng mga materyales at ang halaga ay tinatayang higit sa 500 na nuan. At sinubukan pa niyang itago ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng mga maling reseta. Pawisan na namutla at nanglaki ang mga mata, ng manggagamot na si Giang Diek. Habang ito ay nakayuko, galit na sinabi ng Kamahalan Chancellor, ang lakas ng loob mo, nabigkasan ng katapatan, matapos mong nakawin ang yaman ng aking bansa. Matapos ay dinuro ito at sumigaw na sinabi, katapatan bang matatawag na ibig mong sabihin ay pagnanakaw? Muling sinabi ng ating bida, at ngayon pong umaga, ay natuklasan namin, ang parehong makamandag na lason na gamot na iniinom ng kanyang kamahalan na karapat-dapat na asawa ay mula sa tahanan ng manggagamot na si Giang Diek. Nang laki ang mata ng Kamahalan Chancellor sa pagkagulat. Napakuyom ang kamao nito at mahinang pinukpok nito ang lamesa na nasa kanyang harapan. At sinabi, kung gayon isa ka sa tampalasan, ngayon ay tatanungin muli kita, sino ang gumawa ng gamot na nakakalaso na iniinom ng kanyang kamahalan? Kaya ano pa ba ang mga ito? Kung ganoon ay tatanungin ko ang komandante ng hustisya. Agad na tumugon ng isa sa manggagamot ng hukom, at sinabi, Opo, Kamahalan. Maya-maya pa, ay muling sinabi ng Kamahalan Chancellor, kung ang lason na ginawa ng manggagamot ng punong hukuman ay nasa panganib sa karapat-dapat na buhay ng aking asawa. Anong klaseng desisyon ang dapat kong ibigay sa kanya? Yumuko at nagbigay galang ang komandante ng hustisya at sinabi, Kamahalan, bagamat walang katibayan na may pagtatangka sa pagkalason sa kanya, sa kamahalan na karapat-dapat na asawa. Ito po ang katotohanan na ang makamandag na lason na gamot ay nagpahirap sa kanyang kamahalan. At masasabing ang paglustay ng higit sa 500 nuan na gamot ay maaaring humamak sa maharlikang pamilya. Sa makatuwid, sa tingin ko po ay nararapat na ang 3 pamilya ng makasalanan na si Giang Diek, ay lipulin, ang kanilang mga kayamanan na kinumpiska. At ang kanilang mga paunang bayad ay dapat ihandog bilang mga alipin sa pamahalaan. Matama na nakikinig ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, mayroon siyang 3 kapamilya. Note, 3 families, ay 3 kapamilya, isang pangkalahatang termino para sa panig ng pamilya ng ama at ng ina, at pamilya o asawa. Muling sinabi ng Kamahalan Chancellor, yan ang nararapat na parusa. Gayunpaman, gusto kong marinig ang opinyon ng isa pang tao, pagkatapos ay, ano sa tingin mo, humakbang ang ating bida? Tila ba nagulat ang manggagamot na si Giang Diek, kinabahan nito, mababakas sa mukha ng ating bida ang kaseryosohan. Muling sinabi ng Kamahalan Chancellor na tila ba naghihintay ng kasagutan sa ating bida, at sinabi, Manggagamot Huafu.